Ngayon, nais kong pag-aralan ang salita ng Diyos kasama kayo sa sermon na may titulong Ang Buhay at si Inang Jerusalem. Bago ako magsimula, may tanong ako sa inyo. Ipagpalagay na may nanalo sa loto ng 40 beses ng magkakasunod. Sa tingin nyo, posible ba ito? Hindi ba iisipin ng mga tao? Hindi ito nagkataon lang. O, maaaring pinagplanuhan ito. Ang kahit sino ay mag-iisip ng ganito tungkol sa mga kaganapan na may maliit na probabilidad ng tagumpay. Kung gayon, ang bagay na ito ay pareho para sa atin na naririto. Ang mga tao ay mga masa lang ng mga protein. Para mabuo ang isang protein, dapat na magkatugma ang mga amino acid sa eksaktong pagkakasunod-sunod. Ang mga proseso ay tunay na kahanga-hanga. May mga 20 magkakaibang uri ng mga amino acid. Ang probabilidad na ang lahat ng bagay ay ganap na maiayos para magkaroon ng buhay ang isang tao ay mas mahirap kaysa sa pagpanalo sa loto ng 40 beses na magkakasunod. Hindi ka panipaniwala na naririto tayo ngayon kahit na napakaliit ng probabilidad. Kung isasaalang-alang natin na dinala tayo ng Diyos sa lugar na ito sa pamamagitan ng mga di maisip na probabilidad, nagpapasalamat tayo sa pagpapahintulot sa atin na mapasama dito. Ano ang sinabi ng Diyos na huwag kailanman gawin sa sistemang ito ng buhay na kanyang nilikha? Huwag magdagdag ni magbawas sa mga ito. Narinig niyo na ba ang tungkol sa Human Genome Project mula sa mga bioengineer? Kahit ang maliit na pagkakamali ay maaaring humadlang sa isang tao na magampanan ng maayos ang kanyang mga papel bilang tao. Dahil tumpak na isinaayos ng Diyos ang lahat ng bagay na ito, ang mga salita sa Biblia na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan ay hindi dapat na mabago. Kung gayon, ano ang mga salitang ibinigay sa atin ng Diyos sa dulo ng Biblia? Huwag kailanman magdagdag ni mag-alis ng anuman sa mga salita ng Diyos. Bakit kaya? Para akayin tayo sa walang hanggang kaharian ng langit, kung saan may buhay na walang hanggan. Binigyang diin ito ng Diyos sa dulo ng Biblia. Tingnan natin ang Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Verse 18. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Ibig sabihin sa mga salita sa Biblia. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Verse 19. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lunsod na nakasulat sa aklat na ito. Ano sa palagay nyo? Patungkol sa mga salita ng Diyos, nagtatag siya ng isang tuntunin na hindi dapat na baguhin ng sangkatauhan ang kanyang mga salita. Para mapanatili ang ating buhay, ibinigay sa atin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang nagdisenyo ng kumpol na ito ng mga protein na tinatawag na tao, ang mahalagang Biblia.
Sa konklusyon nito, sinabi niya na hindi kailanman dapat na baguhin ng sangkatauhan ang kanyang mga salita. Ngayon, may di mabilang na simbahan at mga denominasyon at napakaraming tao ang may maling pagkaunawa sa Biblia. Kaya maaaring mabigo tayong makaabot sa walang hanggang kaharian na langit, kung saan wala ng kamatayan, pagdadalamhati, pagtangis o kirotman, at tanging walang hanggang kaligayahan at kagalakan ang umiiral. Dahil sinabi sa atin ng Diyos na huwag baguhin ang kanyang mga salita, hindi ba't sinusunod ng Church of God ang mga katuruan niya ng eksakto gaya ng pagkabigay ng mga ito? Ngayon, makikita natin na napakaraming simbahan sa paligid natin. Maraming pagkakaiba sa pagitan nila at natin. Kung nais ng isang tao na makita ang mga katuroang sinunod ni Jesus at ng sinaunang simbahan, ang pagpunta sa ating simbahan ay ang pinakamabuting paraan. Pag ang maraming amino acid ay nagsasama-sama at nagkaposisyon ng tama, bumubuo ang mga ito ng isang protein. Sa buong komplikadong proseso, nilikha ng Diyos ang mga tao, kaya hindi dapat na magkaroon ng anumang pagbabago o pagdaragdag sa mga ito. Kung may mangyayaring naiiba sa paraan ng pagdisenyo ng Diyos, hadlangan nito ang mga tao na magkaroon ng kakayahang magsalita, magkamalay, makakita at makadama. Sa parehong paraan, sinabi ng Diyos na huwag baguhin ang anuman sa Biblia dahil nilatag na niya ang lahat ng tagubilin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, gaya ng ginawa niya noong nilikha niya ang mga tao. Dahil ito ay naitatag sa ganitong paraan, hindi kailanman dapat na baguhin ng sangkatauhan ang mga ito. Gayunman noong panahon ng kadiliman, ang katotohanan ng araw ng Sabat ay nawala. Ito ay nawala noong AD 321 gaya ng alam natin sa pamagitan ng kasaysayan ng sinaunang simbahan. Higit pa rito, ang iba't ibang mga kagawian ng mga paganong relihiyon ay pumasok sa simbahan na tila mga utos ng Diyos sa mga ito. Dahil dito, marahil ay nagtatanong ang ilan, bakit hindi nangingilin ng linggong pagsamba ang Church of God? Bakit wala silang mga krus? Bakit hindi nagdiriwang ng Pasko ang Church of God? Ito ang mga katanungan ng mga bagong miyembro. Gayunman, ang mga ganitong gawi ay hindi mga utos ng Diyos, ni matatagpuan sa 66 na aklat ng Biblia. Ano ang hiniling sa atin ng Diyos? Huwag kailanman magdagdag ng anuman sa mga ito. At ano? Huwag mag-alis ng anuman. Sa pagtanggap sa mga bagay, gaya ng pagkabigay ng mga ito, ano ang mangyayari sa pinto ng walang hanggang kaharian ng langit? Mabubuksan ito. Hindi ba't ganito rin ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang pangako na buhay na walang hanggan? Kung gayon, bakit maraming simbahan sa mundo ang naniniwala lang sa Diyos Ama? Ang Church of God ay naniniwala sa Diyos Ama at Diyos Ina. Kung gayon, sinasabi ba talaga sa atin ng Biblia na Diyos Ama lang ang umiiral? O sinasabi ba nito na umiiral din ang Diyos Ina? Hindi ba't dapat nating intindihin ang bagay na ito? Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 6 verse 17. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging, Ama sa inyo, at kayo'y magiging aking, mga
aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ayon sa hinayag ng Diyos sa sangkatauhan, sinabi niya, ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Malinaw na binanggit ng Diyos na umiiral ang mga anak niya. Ang ama, mga anak na lalaki at mga anak na babae ay mga titulong ginagamit sa pamilya. Kung gayon, kung isasaalang-alang natin ang makalupang pamilya, ama lang ba ang mayroon? Anak na lalaki lang ba ang mayroon? Anak na babae lang ba ang mayroon? Hindi ba't may nawawala? Tinatag ng Diyos ang makalupang sistemang ito. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, nilalagay ang lahat sa lugar kung saan ito dapat. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit siya tinatawag na Panginoon ng lahat? Sinasabi ng Biblia na may ama, mga anak na lalaki at mga anak na babae, pero sino ang nawawala? Nawawala ang ina. Ang Diyos Ama lang ba ang binabanggit ng Biblia? Hindi kaya may Diyos Ina rin? Umiiral ang Diyos Ina. Ngayon, kumpirmahin natin ito sa pamamagitan ng Biblia. Gaya ng detalyadong pinamamahalaan ng Diyos ang buong sansinukob, gumagawa rin siya ng malaking pagsisikap sa kamangha-manghang paglalakbay para pagkalooban ng buhay na walang hanggan ang sangkatauhan na mga kumpul lang ng protein. Pag may isang bagong silang na sanggol, naroon ang pakikipag-ugnayan ng di mabilang na amino acid at mga protein. Maging ang mga bagay, gaya ng kung gaano magiging katangkad ang sanggol sa paglaki, o kung ano ang mga karamdamang maaaring makaapekto sa sanggol, ay dinisenyo na. Hindi ba ito ang tinutukoy ng mga siyentipiko na human genome mapping? Sinasabi nila na isinilang tayo na taglay ang lahat ng ito. Ito ay magagawa lang ng Diyos. Binalaan tayo ng Diyos na, huwag niyong baguhin ang ginawa ko. Kung gayon, ang problema ay ang tungkol sa Diyos Ina. Ang lahat ng ibang simbahan sa mundo ay tumatawag ng Panginoon at Ama. Pag sinabi nating, ang Church of God ay naniniwala sa Diyos Ina, sinasabi nilang, hindi ba ito kakaiba? Mga kapatid, ngayon, tingnan natin ang konklusyon nito sa Biblia. Tingnan natin ang Galatians chapter 4 verse 26. Sa Galatians chapter 4 verse 26 sinasabing, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya. Ang salitang itaas dito ay tumutukoy sa langit. Ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at sino siya? Kung gayon, sino ang nasa langit? Ang Diyos Ama lang ba? Hindi. Sino rin ang mayroon tayo sa langit? Na siyang ating ina. Tingnan natin ang verse 27. Sapagkat nasusulat, magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw, ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganganak. Sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. Verse 28. At kayo mga kapatid, tulad ni Isaac ay mga anak ng pangako. Subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ng aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Dito, ang babaeng malaya sa verse 31 ay ang ating ina na malaya sa verse 26. Kaya binabanggit sa verse 31 na tayo ay mga anak ni ina. Binisita niyo ba ang Bible Society at ipinasok sa Biblia ang salitang ina? Hindi niyo ginawa iyon. Nasusulat sa lahat ng bersyon ng Biblia na,
Ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Kung gayon, bakit nila aalisin ang mga salita sa Biblia? Hindi ba't kakaiba ito? Bakit sila sumusuway sa utos ng Diyos na huwag magdagdag ni mag-alis mula sa kanyang mga salita? Gaya ng nabanggit kanina, noong panahon ng kadiliman, ang simbahan ay napuno ng mga kagawian ng mga pagano. Ito ay nasa mga opisyal na kinikilalang mga aklat ng kasaysayan ng simbahan. Matapat nilang ipinangili ng araw ng Sabat mula pa noong panahon ni Jesus hanggang AD 321 kung kailan nilabas ang utos ng pangingilin ng linggo na nagdideklara ng linggo bilang isang opisyal na araw ng pahinga. Sa aklat na A History of the Early Church to AD 500, pahina 132, nasusulat na ang linggo ay walang kahulugan sa Kristyanismo. Ilang taon ang lumipas mula noong AD 321. Lumipas ang halos 2,000 taon, hindi ba? Kaya ang lahat ng simbahan ngayon ay nangingilin ng linggo na tila ito ang orihinal na araw ng pagsamba. Gayunman, hindi alam ni Jesus na mga apostol at na mga banal ng sinaunang simbahan ang tungkol sa linggong pagsamba. Pumunta sa langit at magtanong kay Apostol Pedro, sasabihin niyang, "Ano ang sinasabi mo?" Pumunta at magtanong kayo kay Apostol Pablo. Itatanong niyang, "Linggong pagsamba? May ganon ba?" Sa sinaunang simbahan, walang linggong pagsamba. Hindi ito umiral hanggang sa ika-4 na siglo noong AD 321. Hindi ba malinaw na ang kasanayang ito ay hindi umiral sa loob ng mga 300 taon matapos mamatay si Jesus? Higit pa rito, kailan ipinakilala ang Pasko? Ipinakilala lang ito noong AD 354. Pero ipinagdiriwang ngayon ang Pasko sa buong mundo na tila ito ang araw ng kapanganakan ni Jesus, hindi ba? Ano ang sinabi ng Diyos sa Biblia? Utos ng Diyos, "Kung magdaragdag kayo sa Biblia, idaragdag ko sa inyo ang mga salot. Kung inyong aalisin ang mga salita sa mga ito, aalisin ko sa inyo ang anumang bahagi sa kaharian ng langit." Gayunpaman, noong AD 321, ang Sabadong pagsamba ay napalitan ng linggong pagsamba. At lumitaw ang Pasko noong AD 354. Higit pa rito, noong ika-6 na siglo, pinaglalagay ang mga krus sa mga tuktok ng mga tore ng simbahan. Ang sinaunang simbahan ay walang mga krus at hindi rin nangili ng Sabat sa linggo. Ito ay wala sa Biblia ni sa kasaysayan ng sinaunang simbahan. Isinasaalang-alang ito, sino ang nagsulat ng Galatians chapter 4? Ito ay isinulat ni Apostol Pablo. Siyempre, isinulat ito ng tao, pero kinasihan ito ng Espiritu Santo ng Diyos. Sinasabi sa Galatians chapter 4 verse 26 na, ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Kahit matapos ang daan-daang taon, hindi pa rin nabago ang orihinal na tekstong ito. Malinaw na ipinapaliwanag ng Biblia na tiyak na mayroon tayong makalangit na ina. Ang mensaheng ito ay hindi lang nakarecord sa bagong tipan sa sinaunang simbahan, kundi pati sa lumang tipan. Hinahayag nito na ang Diyos Ina ay umiiral sa kaharian ng Diyos. Kumpirmahin natin ito. Genesis chapter 1. Sa Genesis chapter 1 verse 26 nasusulat, "Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao." Dito, nililikha ng Diyos ang tao. Sa proseso ng paglikha, sinabi niyang, lalangin natin ang tao sa ating larawan at sa ano? Ayon sa ating wangis. Tinuturo ng lahat ng simbahan sa mundo na
Nilikha ng iisang Diyos ang buhay ng tao. Gayunman, ang mga Biblia nila ay walang pinagkaiba sa Bibliyang binabasa ko ngayon. Nakarecord ang parehong pangungusap. Lalangin natin ang tao sa ating wangis. Sa ibang salita, likhain natin ang tao. Sinasabi ng lahat, isang Diyos ang lumikha sa mga tao. Pero ano sa palagay nyo ang mga salita sa bersikulong ito? Malinaw nitong ipinapakita sa atin na hindi lang iisa ang Diyos. Ang ilang tao ay nagpipilit pa rin, nagtatanong ng, hindi kaya ito isang pagkakamali sa pagsasalin? Gayunman, naisulat din sa orihinal na Biblia na, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, ang Diyos na tagapaglikha na gumawa sa tao ay hindi lang iisa. Ang salitang natin ba ay tumutukoy sa iisang tao? Hindi ito panghalip na pang-isahan, kundi pangmaramihan. Muli nating tingnan ang verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. At sino ang mga nalikha? Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sa kaninong larawan sila nalikha? Sa larawan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. At nalikha ang lalaki at babae. Hindi ba totoo na nalalang ang mga lalaki bilang kopya ng lalaking larawan ng Diyos? Paano naman ang mga babae? Sila ay nalikha bilang kopya ng babaeng larawan ng Diyos. Tinutukoy ng buong sangkatauhan ang Diyos na may lalaking larawan bilang Diyos Ama. Kung gayon, ano ang dapat na itawag ng sangkatauhan sa Diyos na nagtataglay ng mga katangiang pambabae? Ito ay simple. Mula dito, ang mga landas ng ibang mga tao ay iba sa landas ng Church of God. Pag-isipan ang bagay na ito alinsunod sa salita ng Diyos na huwag baguhin ang anuman. Malinaw na hindi lang ang Diyos Ama ang dapat na umiiral kundi sino pa? Ito ang tamang pananampalataya. Hindi lang sa lumang tipan, kundi pati sa bagong tipan, nasusulat, ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Sa Revelation chapter 19, 21 at 22, Prinopesiya ng Biblia tungkol sa spiritual na gawain ng makalangit na ama at makalangit na ina. Ang asawa ng kordero, ang babaeng ikakasal sa kordero, at ang espiritu at ang babaeng ikakasal. Mga kapatid, pag-isipan natin ito. Tama bang maniwala lang sa Diyos Ama? O tama na maniwala sa Diyos Ama at Diyos Ina? Ano ang kalooban ng Diyos? Kung hindi mahanap ng isang simbahan ng tamang sagot, hindi rin ito mahanap ang tamang landas. Ito ang dahilan kung bakit ang mga simbahan sa buong mundo ay patuloy na bumabagsak at nagiging di mapagbiyaya gaya ng mga di mananampalataya. Hindi ba't ipinangako ng Diyos na magiging mapalad tayo sa ating pagpasok at sa ating paglabas kung susundin natin ang mga katuruan ng Diyos? Umaasa ako na magkakaroon kayo ng tamang pananampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina. Higit pa rito, umaasa ako na isa sa puso nyo na ang pagpunta sa direksyong ibinigay ng Diyos ay ang pinakatotoo at ang tanging paraan upang makatanggap ng kaligtasan. Gayon din, dapat nating ipaalam sa maraming tao ang tungkol sa katotohanan ito. Dapat nating ituro ng tama sa kanila kung bakit tayo nananampalataya sa Diyos Ina. Hindi ba ganito natin makakamit ang posisyon ng pagiging mga anak ng Diyos? Dapat na ipaalam ng mga anak ng Diyos sa mundo na hindi lang ang Diyos Ama ang mayroon sila, kundi pati Diyos Ina.
Sa orihinal na Bibliyang Hebreo, ang tungkol sa Diyos Ama at Diyos Ina ay nai-record ng mahigit 20,500 beses. Kung hahanapin sa orihinal na Bibliyang Hebreo ang salitang Diyos, karaniwan itong nai-record sa pangmaramihang pangalan. Sa palagay niyo ba ay hindi alam ng Diyos ang pang-isahang termino at sinabing, lalangin natin ang tao sa ating larawan at nilikha ang lalaki at babae? Hindi ba ang lalaking larawan ng Diyos ay tinatawag na Diyos Ama? Gayunman, binabaliwala ng mga tao ang Diyos na nagtataglay ng mga katangiang pambabae. Ibig sabihin, hindi nila lubusang naiintindihan ng Diyos. Sinusubukan ng ilang tao na pagtalunan ang paksang ito gamit ang Ephesians chapter 4. Hinihiling ko sa inyo na kumpirmahin niyo mismo kung bakit nila sinasabi ito at kung bakit umiiral ang mga ganitong bersikulo sa Biblia. Tingnan natin ang Ephesians chapter 4 verse 4. May isang katawan at isang espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Verse 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos. Nagtatanong ang mga tao, sinasabi na iisa ang Diyos rito. Paano magkakaroon ng Diyos Ama at Diyos Ina? Tingnan natin ang bagay na ito ng higit pa. Verse 6. Isang Diyos at, Ama ng lahat. Mga kapatid, sinasabi rito na ilan ang Diyos Ama? Ang Ama ay iisa. Gayunman, sino pa ang naroon? Ipinapangaral natin na ang Diyos Ina ay naroon kasama niya. Hindi natin kailanman tinuturo na may dalawang ama. Dapat natin itong maunawaan ng mabuti at ipaliwanag sa kanila. Sa mga panahon kung kailan pinamamahalaan ng mga kalalakihan ang gastusin at ang buong pamilya, ang mga kababaihan ay madalas na nakatago lang noon. Gaya sila ng mga anino sa panahon ng lumang tipan. Noon, pag nagsasagawa ng census, hindi isinasali ang mga babae. Ang mga babae ay itinuring noon bilang mga nilalang na mas mababa sa mga lalaki. Gayunman, sa panahon kung kailan natutupad ang Revelation chapter 19 verse 7, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Sino ang nagpakita? Sinabi ng Diyos na dapat nating malaman ang tungkol sa Diyos Ina at ihayag sa sangkatauhan ang kanyang pag-iral. Pag-isipan ang gawain ng paglikha ng Diyos. Sa ika-6 na araw, hindi ba't kinuha niya ang isang tadyang mula kay Adan at nilalang si Eva? Sa parehong paraan, ang espiritual na Eva ay dapat na maihayag sa sangkatauhan. Kaya tinukoy ng Biblia si Eva bilang ang ina ng lahat ng mga nabubuhay. Tingnan natin ito. Tingnan natin ang Genesis chapter 3 verse 20. Sa Genesis chapter 3 verse 20 nasusulat, tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Si Adan at ang kanyang asawa na si Eva. Sa ganitong paraan sila nilikha ng Diyos. Hindi ba't ang 6 na araw na paglikha ay nagsisilbing anino ng 6,000 taong propesiya? Kung gayon, sino ang nalikha sa ika-6 na araw sa pinakadulo? Iyon ay si Eva. Sa huli, noong lumabas si Eva mula sa tadyang ni Adan, iyon ay sa huling bahagi ng gawain ng pagtubos ng Diyos, dapat na mahayag din ang Diyos Ina sa sangkatauhan. Sa loob ng mahabang panahon, binibigyang diin ng mga simbahan ang pag-ibig ni Kristo. Dakila ang pag-ibig ng isang ama para sa kanyang mga anak. Gayunman, paano naman ang pag-ibig ng isang ina? Ang siyang nagiging isang katawan sa anak ay ang kanyang ina.
Sa loob ng 9 na buwan, kayo ay naging isa sa inyong mga ina sa pamamagitan ng isang maliit na umbilical cord. Kaya pagdating sa pagtatanggol sa mga bata, sino ang humaharap ng hindi iniisip ang anumang panganib? Ito ay ang mga ina. Kaya sa tingin ko, matapang ang mga ina. Kung gayon, nang ipinagkaloob ng Diyos na tagapaglikha ang buhay sa sangkatauhan, hindi ba niya makakayang gawin na ang mga ama ang magsilang sa mga anak? Gayunman, pinili niyang maisilang ang mga anak sa pamamagitan ng isang ina. Isinaayos din ng Diyos na magmana ang sangkatauhan ng mitochondrial DNA mula sa kanilang mga ina. Ayon sa Revelation chapter 4 verse 11, sa pamamagitan ng kaninong kalooban na likha ang lahat ng bagay, sa pamamagitan ng iyong kalooban sila ay nalikha. Ngayon, isang hangal na pagpili na mamuhay ng hindi kasama ang Diyos. Dapat nating isipin ng Diyos. Sa pag-alala muli na ang buong sansinukob ay pinatatakbo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, mag-alay tayo ng walang hanggang kaluwalhatian at papuri sa Diyos Elohim na nagkaloob sa atin ng tamang pananampalataya na maniwala kapwa sa Diyos Ama at Diyos Ina. Sa pagsasapuso muli na ang Sabat na ipinagdiriwang natin ngayon ay ang utos na tinatag ng Diyos Ama at Diyos Ina, magkaroon tayo ng isang pinagpalang araw ng Sabat na puno ng masasaganang pagpapala. Umaasang nakatanggap kayo ng biyaya. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.